Yung bad connotation of the people, in sa traders. What can you say about that? Sa akin naman, nakikita ko yung yung traders na sinasabi nila is sa akin naman is hindi ako na nabibilong kasi doon sa traders na sinasabi nila. Kasi yung about traders kasi medyo wholesale din. Yung traders na sinasabi nila doon sa importation is more on the rice millers. Rice mills yan? Yes po. Okay. Yun yung mga taong nakaka-access kung paano magpa-import. So sa amin naman, wala naman kaming, sa akin on my point is, malayo ako kasi palay ang raw product ko. I'm not having yung bigas na raw product. You're just selling the palay to the millers. Yes. And another, may bad connotation din ang tao sa financiers. Yes. What can you say about that, ma'am? Okay. Yun kasi, ang sinasabi ko that they can say that to those financiers who are doing transactional. In transactional. Yes, being transactional. But, we are not affected of it kasi hindi namin ginagawa kasi yung sinasabi nila eh. Kasi, as I told you, we are not giving interest if the farmer get lost due to a typhoon or a flood talaga na as in totally. Yeah. Wave. Wave ang talaga. interest. Yeah. So how can they say that we are the one to blame for the things that is happening, di ba? Parang so malayo. Malayo kami doon sa sinasabi nila that kami yung nagpapahirap sa mga farmers. Okay. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Explore the right agricultural venture for you and get inspired by industry experts' success stories. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. A day of panel discussion, inspirational talks, business socials, and exhibits. Ask your questions in an open panel discussion with Juanjo Araneta of Central Azucarera de Tarlac, Rowena Africa of Juan Lipa AgriVentures Corporation, Dr. Richard Torno of Torno Agro, Attorney Carlo Benito Cruz of Don Benitos, and special guest speakers, Secretary Conrado Estrella III of Department of Agrarian Reform, Constantine Stan Tanchan of Aquatic Phoenix Aquaculture Group, Dr. Rosalind Wee of W Group of Companies, who will be this year's Best Young Farmer, People's Choice Award, and Farmer of the Year. Find out at Agribusiness Connect Year 3. Register now and avail our promo discount. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. We would like to thank our major sponsors, Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridom, Metro Pacific Fresh Farms and Innovative Agro Industry, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, Agrimac and Lovon, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso and Irritec, Sugarcane and Beyond, Don Benitos, Transfer It, Crispy King. We would like to thank the following sponsors: Rumsol, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee,
and Duburan 360. Riggs One, Mango Tours Houston, Texas. Win a free trip to your chosen destination. This raffle is brought to you by BNG Travel and Tours Services. Free Aral at Gala Tour, made possible by Inspired Learning Tours. 5 lucky winners of 10,000 pesos worth of gift certificates, courtesy of Kiwami and Yabu. Enjoy an exclusive discount when you book your stay at Harold's Hotel. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now. Bakit po ganun yung konsepto? Ba't pati yung personal needs? Bakit hindi yung pang-negosyo lang nila, yung pang-actual farming lang? Wala po kasi silang other means of Wala talaga means. livelihood eh. Tapos ang ano naman nila kasi is yung punupusta talaga nila yung ani nila. Ani nila. Kasi survival po kasi yung mindset ng most of the farmers. That's why they are not growing actually. Yun yung mahirap. Kaya kailangan din talaga ng total awareness din sa kanila. Kaya minsan ang dami ko pang litanya rin sa kanila pagka ako naharap. Ina-advise mo na ng ito kasi dapat ganito ginagawa. Kahit minsan sa yung siguro atakin na rin kasi ba't ka kasi nag-anak ng andami? Di ba? Kasi sabihin sa akin, kasi para may katulong ako sa bukid. Sabi ko, hindi yun ang parent. Sabi ko. Oh, wow. Di ba? Hindi dapat ganun eh, di ba? Kung ano yung naranasan mo na hirap, dapat hindi mo na pinapasa sa anak mo. Di ba? Mag-aanak daw siya ng marami para daw may katulong daw sila sa farm. Pero hirap na hirap naman silang i-sustain. Malakiin. Iba kasi mindset minsan. Kaya minsan kailangan mo rin mag-shift. Minsan mabait ka, minsan stricto ka. Pero itong mga... You need to be compassionate kasi. Pero itong mga clients nyo na to, very loyal. Yes, opo, yung na-build na namin na na matagal na, very loyal na rin sila. Pero syempre, ang tulad niyan, tulad din ng may sinasabi kasi silang individual differences. Kahit na magkakapatid kayo, hindi rin pare-parehas ang nyo. Minsan din, basta sa akin, mataas lang yung percentage ng naiiwan. Di ba, doon sa 100%, makakuha lang ako ng 80%, ganun, okay na siya sa akin. Hindi mo ma-perfect kasi. Kasi kung perfectionista ka, nakatulad ko, masasaktan ka. Ito kasi hindi. Ganun siya. Offsetting kasi ito eh. Okay. Sabi niya, yung halimbawa, 10 sasakyan kami, bumiyahe. 3 lugi. Sabi niya, may 7 ka pa. May 7 ka pa. Pero ako sabi, nung una-una sa akin, hindi pwede kasi nga nagninegosyo ako eh. Hindi pwedeng laging ganyan. Ganun naman ako. Pero eventually, na-learn ko rin sa kanya na talagang lahat ng bagay talaga may ups and downs. Yes. Hindi laging win. Yeah, tama. Yun yung risk niya. May risk talaga. So itong negosyo nyo na to, Sir Ma'am, unique sa inyo to. Walang ibang business model na gumagawa nito. Kayo lang. I don't think, meron kami lahat ganito, I think pero magkakaiba kami. Alam mo saan kami nag-iba? Kung sino yung nag-run ng business. It's the person who is running the business. Okay. Kasi pare-parehas lang naman kami ng pinagbebentahan, pare-parehas lang naman kami ng binibiling palay, pero the person who is doing the business, doon nagkakaiba. Kasi we all have the structure, we all have the system. It depends on the person who is doing the business. Masakit sa ulo. Lalo na pagka medyo umangat-angat ka na sa buhay, tapos nakikita mo parang toxic na yung pero you still go back to your purpose. Ano ba purpose mo dito sa lupa? Diba? That is to love one another eh. Diba yun yung greatest commandment, Lord? So, loving people is not only to love those who are easy to love, but also those who are hard to love. Yun yung challenge eh. Who among the farmers ang nagsasucceed and why? Anong characteristic nila? Bakit? For the farmers naman na nagsasucceed is yung mga yung mga farmer na masipag. And then yung nagkakaroon sila ng ng characteristic na sila, masinop sila. Masinop.
Yes. Yung mga Lahat masinop sila ang nakakabayad. Yes, very true. yung masunurin kung Masunurin. ano yung sinasabi namin. Kung sinasabi Yung namin nakikinig. yes, yung nakikinig. Actually, yung nakikinig doon sa sinasabi namin, tama na to. Hindi yung ayaw namin ikaw pautangan, pero ikakahirap mo kasi ito. Kakahirap. Kung ito nga, gustong-gusto namin kasi kikita pera namin eh. Aha, aha. Pero lulubog ka dito Lulubog ka. Yung nakikinig sa amin, yun yung actually nagsasucceed. Hindi lang kasi ano yun, Sir Bats, yung sa amin kasi kailangan din dito ng awareness eh. Ini-explain din namin. Kasi siyempre, tulad sa amin businessman, ang purpose namin kung magnegosyo lang ano mo is bigyan mo lang. So aside from it, kapag halimbawa merong farmer na nagsasabing ganito kailangan mo, tatanungin mo rin kung for what. And then, yun, i-try mo, you have to be compassionate, i-try mo rin explain, ganito yung magiging, ano niya, for how many months, ganito. Ganitong interest. Ganito interest. Kakayanin mo ba? Yes, kakayanin mo ba? Kasi marami talaga ipupusta talaga. Siyempre, parang naniligaw yan. Ipupusta lagit sa'yo eh. Diba, siyempre, sasabihin lahat sa'yo. Pero most naman, yung napapansin ko, yung mga farmer na kumukuha lang ng inputs, ang mga successful. Yeah. Yung hindi sinasama yung personal. Yes, very true. Very true. Yung hindi sinasama ang personal. Tapos, Oo. ang ginagawa nila doon is, kalimbawa, meron silang excess. Yung sabi ko doon sa excess nila is gamitin nyo sa tama. Kung ano lang yung need nyo. Ganun, may mga farmer din ganun. One day millionaire din kasi minsan kasi nga kulang po Exactly. sila sa Yes, awareness. Kasi exactly. ano sila, survival. At saka yung tagal kasi na wala eh. So pag dumating yung pera, parang sige, Yeah. kailan naman natin i-reward yung sarili Sarili. natin. Kumain tayo ng masarap. Saka yung ano kasi ng farmer, kaya dito sa Pilipinas, because maybe of the tradition, kasi halimbawa, may mag-asawang farmer umuutang sa amin, may 2 anak, pinag-aral nila ng college, hindi nakapag, syempre inutang dito. Yeah. Tapos, for 2 hectares yung Lupa. nila. Inag-asawa yung panganay. So, walang means of livelihood. Etong si parent na naman, ibibigay yung 1 hectare dun sa anak. Sa anak. Yes. Para may pangkabuhayan si first child. And then here comes again the second child. Yun na ngayon yung ibibigay na naman yung gahara kasi merong jealousy na yan. Oh. So kaya sabi ko nga, kaya ang nagpapahirap din sa inyo is sarili nyo because you don't plan ahead. Parang kung ano kasi yung nakagisnan nyo, hindi nyo kasi binabago. You just live with what parang history repeat itself kasi. Oo. Kasi ganun din kasi sila sa parents nila. So there are childhood wounds that are not being healed and then naipapasa sa mga So mawawalan yung parents. Yes. Kasi ibibigay sa anak. yeah. True. Kaya mas lalo magiging mahirap. Mahirap. Ito kasing business system kasi is we just built it na mag-asawa po. So I don't know how others run it. So ngayon, nung after nung namin, nung mga learnings po namin, is inaayos namin ini-improve namin yung system and structure namin. Kasi we've been into personal mastery also Yes. Kasi we want to, kasi dumating din ako sa punto na yung mga farmers, ganito na lang ba yung buhay? buhay. Na mangyayari ba sa kanila? Parang, we should do something to uplift them. Kasi hindi pwedeng tuloy-tuloy na lang, na ganito na lang yung buhay. Na yung mindset nila, alam mo yung perspective nila is this way only. They also should turn their necks, their heads. Kasi kung ganito lang talaga kakitid, talagang ganun lang talaga kakitid. So, kailangan talaga ng empowerment. Kaya kami nagkakaroon din kami ng mga, pagka may symposium, ganyan po, we inject personal mastery, awareness din sa kanila. Kung ano yung ginagawa namin sa tao namin ngayon, we try to educate also the farmers. Not only about life, but ang foundation pa rin kasi dyan is faith. Okay. So we are educating them also that they should build on their foundation talaga. Faith talaga. Yun yung mga ini-inject namin ngayon na bago sa farmers. Ilang percent sa mga farmers yung nag-change yung life because nandyan kayo na supporting them? Marami rin. Marami rin siya. Actually, maganda rin yung percentage niya.
Kasi basta yung sabi namin, kasi ang ini-inculcate namin sa kanila is yung relationship. Okay. We're Na- not transactional. Yes, na We are building relationship that will make them, that will make us both valuable. yes. Kasi kung ano kasi yung you attract what you become, ika nga nila Yes. Kasi kung kaya ipakita mo sa kanila how to value them para ipakita rin nila na i-value ka. Yes. May mga gumagraduate sa utang. Yeah. Na makikita nyo na lang, hindi na nila kailangan umutang. Yes, very true. There were. There were. Binibilihan din kasi, nagpifinance din kasi kami ng tractor, ng harvester, marami na. Meron din mga nagpapabili na sa amin ng car, ng Cars. pick-up. We do also Na buy mga them. farmers po. Kasi hindi sila, since farmer sila, ganyan, tinuturuan namin sila, this is the right way. Huwag na kayo pumunta doon, ito ang best way, rate ni Boss Harry. Yan. Mga nagpapa-advise sa amin. Nagpapa-advise. Yun. Yung mga ano namin. Kung giving value to them. Tapos this is the best rate that the bank is offering. Dito kayo. Huwag kayo pumunta dun sa car manufacturer. Ganyan. Yeah. They use Boss Harry's rate. Bank rate. Ikaw po sa hari ang ano. Yun yung ano na. Pero ang dami rin naming bad debts. Sobrang dami rin ng bad Sobrang debts. dami. Yes. Lalo na nung wala pa kaming boundaries, wala kaming mga sinasabi kong mga ganyan. Paano yun? So yung even your capital, hihilain din ng bad debts yun? Yeah. Ang sa akin kasi Sir Bats, ang prinsipyo ko kasi iba eh. Yun nga sinasabi ko, halimbawa itong kamay na to, sabi ko nga, kung halimbawa uusbong yan, di ba? At medyo eto hinihila ko pababa yan. Hindi ko siya hayaan, basta importante yung Yung apat mag-proceed. So hindi ko na siya hayaan na hindi ko na kasi masyadong yun eh, iniisip yung mga ganun kasi mas lalo lang ako lulubog kung mas ko doon. Ang ginagawa ko kasi dati, di ba yung sinasabi ko na I help you once and then twice, yung thrice hindi na. Hindi na. So ang gagawin ko is bibitaw na ako doon. Hindi ko na inisip ko Kahit hindi mo na na-recover yung Yes. pera. Yes, opo. Maraming ganun. Kasi sabi ko nga, kailangan yung apat, mare-recover ko rin naman dito. Ganun kasi yung prinsipyo ko. Bawi ka na lang sa apat. Yeah. Yes. Kaya mo nang loss yung isa. Yes. Kasi kung yun, ka pa, stress ka pa, mag-ano ka pa ng civil liability, ganun pa siya eh. Tapos yung Trust and surrender din Yes. minsan kay Lord. Oo. Alam naman niya kung anong heart mo eh. He knows your heart. Tapos Yun ang yung sinasabi mo, Sir Buds, na mga struggles, marami rin. Yung tulad niyan, ang kasi, very positive kasi ako. Yeah. Nung nag-start ako ng business, I started 2001, nag-start ako ng maliit pa lang siya. And then very positive kasi ako na tuloy-tuloy siya. Tapos yung mga struggles namin, yung mga price, gano'n. Tapos yung meron din kaming mga may year yun na nagkaroon din ng accident, yung mga trucks na nag-deliver. Yeah. Yun yung mga And then Na-scam din kami. na-scam din kami. Yeah. Na-scam Yung mga din. pinag-deliveran namin, hindi Hindi nagbayad, nagbayad. nag-bounce yung mga checks. Yes. Maraming struggles. Maraming struggles. Pero ngayon na yung years na namin sa negosyo, maybe we've learned our lessons also. Yeah. Na yung pagiging aggressive namin, sometimes yun nga yung sinasabi namin na wag maging greedy. Kasi yun yung nagpapahamak sa iyo kasi mataas ang risk niya. So you should be contented on what you have na lang. Kung ano man yung bibigay ni Lord, halimbawa para sa amin to. Kasi tulad ng mga previous years din na Chasing money din kasi yes, kami. Nagkwento. Siyempre, nung mga bata-bata pa kami, we always chase for money din kasi. Oo. Siyempre, mapusok ka, nandun na Kasi may Pero, may pinapaaral ka, ganyan. Pero for now, na lang namin, ease and flow. So mas safe kung hindi ka masyadong nag-aspire ng more. Yeah. Yeah. You just need to be ready yourself lagi. Yung ini-empower mo yung sarili mo, you need to nurture yourself because blessing will just come on its way when you're ready. You don't need to chase for the butterflies. Build your garden.
because the butterfly will just come in your garden. Yeah. Grabe. Tapos ma'am, okay, kasi yung palay, that's the main product. Yeah. Yung end product is palay. And alam naman natin, yung palay the most political crop in the Philippines. Yeah. Paano nyo hinahandle to? So sa akin naman is yun nga, halimbawa, tulad nitong stock ko na to is ina-assess ko naman siya for, meron ako mga friends na rice millers, may mga friends din ako mga traders kung anong niya, kung paano yung kahihinatnan niya. Pero yun nga, yung sabi ko na hindi na ako nag-chase, hindi na ako nangangarap na magiging very instant na tataas ang price. Kung halimbawa, kung ano yung price niya pagdating ng August or July, kailangan ko na talaga siyang benta. Manipis o Makapal. malaki, makapal o manipis, Yes. o You need- lugi, Yeah. Yeah. You need- dispose. Yes. Kasi we've experienced that last 2 years, no? Yeah. We Yung- lost almost 20 M Oh. for the stocks. Wow. Yeah. Yun yung mga namin. But we learned. Those were the tuition fees to live life. You actually learn from your mistakes. You will not learn from your wins. From all your mistakes, doon ka talaga matututo. Mahal lang mag-tuition fee minsan sa buhay. Yeah. But we need to go there. Paano nyo na-decide na, okay, itong decision na to ay kung hindi ako mag-decision ngayon, palpak to. Paano nyo pinu-foresee yun na tama ang magiging decision lagi? Sa amin naman mag-asawa Sa is... devotional. Sa amin naman mag-asawa, yun, pinag-uusapan namin. Pero kasi sa akin, iba kasi yung prinsipyo ko sa life eh. Sa akin kasi yung, halimbawa man lang, isang product, halimbawa palay, ang ginagawa ko kasi, di baling malugi ako, basta babalik yung pera. May perang babalik. May perang babalik. Para makapag Roll may roll mo na. Yes. May roll Pero mo na. babalik. Ganun kasi yung prinsipyo ko. Hindi di baling sinabi ko sayang. Ganun talaga yung pagkakataon. So ang gagawin namin is yun nga, you need to think, inhale and exhale, and then i-roll mo siya ulit para maging pera siya, and then for the next hindi naman hindi naman iisa yung araw. Ganun kasi yung prinsipyo ko. Pero ang pinaghuhugutan talaga namin daily is to do the devotional. Kasi yun yung nag-fuel na ngayon sa amin eh. In decision making, hindi gaya dati na instinct namin. Instinct na lang namin. Kaya marami kaming downs. Pero ngayon kasi, when you are guided kasi with the Bible, parang mas lighter ang dating sa'yo ng mga bagay-bagay kahit yung problema. And then, there were also passages in the Bible that sometimes you are not looking for it, pero yun yung answer dun sa mga questions mo, sa mga problema mo sa buhay. So parang mas aligned kami ngayon dahil we're doing that Bible study and then we're doing that devotional daily. Not only with us but also with our employees. Including the employees. Yes. Oo. Because we started, kasi kailangan kasi, ang mga tao kasi is nagdedepende sila sa leader. So, the change started with us and doon binasa namin sa mga tao namin. Dahil going back dahil political crop, sir, ano ang pinaka mahirap na or paano ba yung pinaka risky na part dito sa negosyo na to because it's a political crop? Yung very risky sa akin, sir, no, yung yun nga, yung dependent tayo sa halimbawa weather. Okay. Kung tamaan tayo ng bagyo, siyempre wala Pag tinamaan ka, si farmer hindi makapag... Yeah. natural. Oo. And then, how about the product? Is it affected din yung prices? Yeah. Oh yes, yung number 2 is the prices din. Kung halimbawa tulad nung kwento nga namin na 2 years ago na nag-stock kami na nalugi. Oo. Nalugi dahil mababa ang presyo. Over-importation ang ginawa ng government kasi. So, yung mismong produkto ng Filipino farmers, Hindi ma-move.
hindi na nawala na siya ng value kasi mas mura and mas maganda daw yung quality nung imported. So, So, parang na left behind tayo. So yung buyer ng palay ang mas affected kung tutuusin. Yeah. Yeah. Mas affected lalo na yung nag-finance. Kasi yung mga iba naman na fly by night na sinasabi nila na wala silang relationship, wala silang financing na They negosyo. just buy. They just buy the palay to the Yes. farmers. They can just stop doing the business. Anytime. Anytime. But Kayo with hindi us, po kasi pwede. hindi po kasi pwede. Kasi tuloy-tuloy po kami. Paano po kami makakasingil kung hindi po namin kukunin yung produkto nila? Yes. So the burden is with us. So parang, Grabe. yeah. Pero, Oo. minsan kasi, may mga bagay kasi na di na natin kayang kontrolin. Mhm. We just need to accept it. Sometimes, it is never the how eh. It is always the who. Kung sino ka, kung paano mo i-handle. How you handle. Kasi, everyday naman may problema. Hindi naman tayo nawawalan eh. But it is on how you handle it. So paano mo sinolve yun, sir? You just dispose the palay na Yeah. palugi? Yeah. Yeah. And then ma-recover mo, ano yung pwede mo ma-recover and then start all over again? That's the thing na ginagawa lang din namin. Walang sisihan, walang ganito, ganyan. Kasi you cannot undo things. Yeah. It's already done. Kung pag-aawayan nyo pa yan, wala ring mangyayari eh. There's no projection na somehow nakikita mo, this will happen, prevent. Walang ganon. Wala kaming prevention kasi first time in the history na naging ganun. Nang ganon. Yeah. Yeah. Na ang mismong produkto ng Filipino farmers ay Yes. naging It's so interesting kasi for the longest time na nangyari ang bagsak ang presyo ng palay, lagi, even the media, lahat laging ang sinasabi lang, the farmer, kawawa yung farmer. But yung nasa gitna, hindi naririnig eh. Yes. Yeah. Correct. Actually, it's my first time to hear yung story na ganyan, na mas kayo yung naipit in between. Yeah. True. Kasi kami yung yung parang middle. Kami yung trader na binagbabagsakan ng farmer. And ito pa, may connotation lagi. Kaya minsan ang hirap banggitin yung word na middleman. Kasi nga may bad connotation Yeah. yung common tao, Yes. iba yung tingin. Sir, anong point of view nyo dito? Sa akin naman, point of view ko dito sa Philippines, no? Kasi kung tulad na amin na walang traders, parang walang arm, mas mahihirapan lalo yung mga farmers. Kasi Hindi magmo-move yung yes, product eh. ay, hindi lang 'yon. When it comes to financing, Hindi sila makakapag- alam mo naman kung paano, 'di ba? Punta ka sa bangko. Kapag punta ka sa bangko is unit collaterals. Tapos yung ganung small amount, hindi ka na nila papansinin. Oo. Kasi maraming trabaho. So, we do finance even small farmers kasi. Hindi kami namimili dapat yung marami lang. Hindi. Kasi what we do is to help other people nga, to help them a little bit. To help everybody. Hindi gaya, di ba, sa bangko, merong, grading system eh. Saka, ito lang dapat yung mo, ganyan, hindi ka pwede kasi nga, small time ka lang, ganyan. Dito po kasi, everyone is welcome. Yun yung, namin dito. Meron kami na wala sa iba. At saka yung mga ibang microfinancing dito sa atin is walang meron yata agriculture pero walang bibili ng palay at mais. So nagfi-finance sila kumbaga man Ng mga equipments, yes, ganun. equipments o kaya pang pero ang byproduct na is pinagano mo sa kanila is money also. Oo. Yung pera na- They paid in cash, Yeah. hindi yung product. Yeah. Actually, dati, maraming gaya namin na financer. Pero because of what happened, kumukonti na. Kumukonti. And all of that palay traders now is only transactional. Kumbaga, fly by night na lang din sila. Mas Konti safe. na lang Mas safe kami. Mas kasi. safe Yes, kasi. mas safe. Actually, it's more safer, less stressful. Lahat na nandun na less. But you know, again, what is your purpose in doing this? You go back to your purpose. Balikan pa lang, yung bad connotation of the people, sa traders, what can you say about that? Sa akin naman, nakikita ko yung traders na sinasabi nila is, sa akin naman is, hindi ako na nabibelong kasi doon sa traders Okay. na sinasabi nila. Kasi yung about traders kasi medyo wholesale din. Yung traders na sinasabi nila doon sa importation is
more on the rice millers. Rice mills yan. Yes po. Okay. Yun yung mga taong nakaka-access kung paano magpa-import. Mm-mm. So sa amin naman, wala naman kaming, sa akin on my point is, malayo ako kasi palay ang raw product ko. I'm not having yung bigas na raw product. You're just selling the palay to the millers. Yes. And another, may bad connotation din ang tao sa financiers. Yes. Yes. What Yun. can you say about that, ma'am? Okay. Yun kasi ang sinasabi ko that they can say that to those financiers who are doing transactional. In transactional. Yes, being transactional. But we are not affected of it kasi hindi namin ginagawa kasi yung sinasabi nila eh. Kasi as I told you, we are not giving interest if the farmer get lost due to a typhoon or a flood talaga na as in totally. Yeah. Wave. Wave ang talaga. interest. Yeah. So how can they say that we are the one to blame for the things that is happening, di ba? Parang so malayo kami doon sa sinasabi nila that kami yung nagpapahirap sa mga farmers. Okay. But actually talaga, kung hindi sa pagbubuhat ng bako, we are the one who is helping the helping them. farmers. Hindi kami yung sa kanila, what do you call this one? Nag-argabyado. Nag-aagrabyado sa buhay nila. Oo. I don't know kung gusto niyo sagutin to, but yung mga financial institutions, may mga maliliit na mga lending financial institutions, banks, may mga percent po sila. Sa inyo po, in your case, paano po yun? Kami po kasi, we started 3. And then, dun po sa mga malalaki po kasi may mga big time farmers kasi kami na kumukuha din ng milyon. So, we tend to give them 2 also. Ang mas maliit. Yes. Kasi yung malaki po kasi yung mga kinukuha, hindi yun po yung kumukuha ng 500, mga ganyan po kasi. Oo. Yung 5% malaki po yan. Malaki po Too kasi. much. Too much. Hirap po kasi sila. Tsaka Lalo na, naman, the diesel goes up, pati yung labor, it goes up. Lahat tumaas eh. So, sino ba pwedeng mag-adjust? Kaya naman nating mabuhay ng 3% lang. So, why don't we give that? So Sir Buds, in addition lang sa kay Mrs. Na rin to, natanong ko na rin siya spiritually. Okay. Kung kasalanan ba sa Diyos yung sinasabi nga natin magpapautang, di ba? Ang sabi naman nila, ang kasalanan mo is yung kapag yung intention mo is pangit, mali. Pero if your intention is pure, then you're doing it for business. Is para sabi nila na mabuhay ka. Of course, tulad din sa amin, meron din kaming mga OPEX, mga tao namin. Saka yung tao namin, Doon na lahat manggagaling sa 3% yun. Saka rin namin, inuutang din naman namin sa bangko. Yun nga sinasabi ko na, alam nyo naman kung... May cost of money din. May cost of money. Kung halimbawa mangungutang ka sa bangko ngayon, hindi naman basta-basta binibigyan ka na ng bangko ng malaki. Of course, you need also yung ganung kakapal na collaterals. Pipirmahan mo. Pipirmahan mo. Peles. Oh, wow. Yes, for us, na-battle na namin to, okay naman kami. Yeah. Actually, ang hirap po ng business nyo. Kasi kung other business, di ba, ay asaya kahit 100% pwede, di ba? Yung patong mo, pwede. Kasi, but kung money, 3%. Yes. Sobrang liit. Pero kung, di ba sir, kung item siya, di ba kahit kotse, ilang percent yun, yung patong doon, di ba? Malaki. Yes. Or other things, other commodities, di ba? Yeah, interesting. Sir, anything else na, ma'am, na gusto niyong i-share for our audience? Kasi enlightening yung conversation natin talaga. This is something na hindi mo basta-basta naririnig at hindi rin basta-basta willing magsabi yung mga resource persons regarding these topics. Yeah. Maybe it's time na we dig deeper to help our farmers, not only on their financial or government support, but also let's give them wisdom that will help them, the mentality that just to survive. Yun kasi yung meron kasi most of the Filipinos, not only the farmers, pero survival mode kasi kailangan nating ma-eliminate kasi yan. Sir Harry. Saka sa akin naman, yung farmers naman, yun nga, for us, let's
continue to support them. And yun, hindi lang tayo magsasawa, educate them, turuan sila sa mga bagong technologies para ma-adapt nila kung paano magtaas yung yield, ma-explain din sa kanila yung mga yung mga awareness nila about life, na tulad sa amin nga ang nga ni Sir Bads na tulad sa amin is marami palang personal needs na na affected. Yun, basta yun, continue lang, at saka yun lang, you have to trust and surrender kay God. Yeah. Yung isa pa palang concern is, hinihikayat ko rin yung kapwa namin palay traders that they should also make a program or give an empowerment program sa mga farmers nila, kung sino yung mga nasasakupan nila. Kasi yun yung importante kasi yun, awareness. Gaya po niyan, yung mga bagong teknolohiya na pwedeng i-adapt. Kasi kailangan po kasi may mag-i-initiate na financer mismo. Kasi they have a direct contact with the farmers. So they have the power na gawin iyon. So, napaka big po ng role po being a financer kasi it will not just help financially but also morally to the farmers. Ma'am Jean. Sir Harry, thank you so much po. Thank you. Sir, thank you. Thank Ma'am, you. thank you so much. Ang dami namin natutunan. Tama po yung sinasagot natin. Pero from the heart yun. Yes. Kasi hindi ka magkakamali if it's from the heart. kasi to, Sir Bads, bihira din kasi kasi tutulad namin, yun nga, maganda yung mga questions mo na na galing Saka it's time yung also trader. that we need to air this kind of business kasi para hindi lang din yung bad Nakikita side nila, ang nakikita Yeah, ng tao. yeah. Kasi because when they say the word traders or kaya financiers, ayan yung Ang mga pangit ka. mayaman, yan yung mga mga Sila. ganyan lahat sila eh. Kaya minsan, sabi ko nga, kaya we don't need to feel guilty because we're not the one they are referring to. Yeah. Yes, true. Just continue. Hayaan mo na pangit ang tingin sa'yo ng ibang tao, but God knows what your heart is. Yun naman ang importante. Basta importante, wala ka namang nasasagasaan. Yeah. Kasi naman kami, ang farmer naman dito is, yun nga, kapag may price comparison naman sila, kung halimbawang hindi naman namin kaya yung price, Presyo. sinasabi namin pwede mong ibenta sa basta ipaalam lang din nila. Paano yun? Paano niyo Meron po kasing ganon. May mga ganon. Halimbawa rin po, yung isang trader, 50 cents yung niya. Na-PO na kasi namin, naka-lock up kasi kami sa mas mababa. Hindi namin napalabas yung 500 tons. So mababa pa rin namin na IPO. So, ang tendency po nan is mababa po namin bibilhin. Ngayon, syempre, merong farmers, sabihin niya, malaki masyado kasi 50 cents. Sabi, okay, you can go. Pero Basta bayaran mo kami. Ipapakita mo sa amin yung resibo para alam namin kung magkano pinagbentahan mo. And that's okay. Even if ito rin, sinasabi rin namin sa farmers namin, kasi there were times that the NFA is buying so high. Kaso 100 kabans lang. Pero sinasabi ko, sige, go. Go lang kahit na 100 kabans, at least na makakatulong pa rin yan. Makakabawas. Kasi 3 pesos kasi difference natin, sabi ko. Pero ganito, ma'am, ganyan, sako, ganyan, ang dami-dami. Ikaw pa mismo magre-restock doon. Sabi ko, huwag nyo nang hayaan kasi nandyan na yung produkto nyo. Ngayon nyo pa mapapapayaan. Hayaan nyo na yung last na at least 3 pesos naman yan. Pero konti lang difference niya sa piso rin. Oh, what is piso? Sabihin nyo, ang laki ng piso. Diba? That's too much. At saka yung difference of 20, 30, 10 centavos sa kanila, medyo malaki. Malaki yan. Yeah. Kasi pambili rin nila ng mga karne, 1 kilo of Yeah. Tama rin yan. Kailangan mo rin kasi makita nga, maiintindihan mo kasi yung buhay ng isang tao if you put on their shoes. Kasi kung by ka lang, face ka lang, on its cover ka lang, you will never understand. At saka Sir Bads, yung mga karamihan ng mga province, ito rin yung problema nila. Yung tulad din namin. Yun sana yung ma-improve ng government na sinasabi ko. Pero maraming nag-close ng financing na traders. They just do buying na lang yata. When they want. Hindi ko nga rin alam ngayon kung paano yung iba kasi wala na rin inuutangan. Pero although ang Cagayan,
ngayon dito sa amin is meron silang yung government, yung sabi nila magpo-procure sila pero hopefully maging Yeah. successful. Mas much better. Meron Para- naman yata ngayon. Oo. Kasi yung bagong governor namin was into agriculture din, then he's putting some NGOs, LGUs na parang magiging trader. Kasi parang yun nga Yung si LGU will buy. Yeah. yun nga sa amin, parang kami kasi yung arm na nagdadala sa rice mill. Even Isabela. Yung Isabela, 'di ba, maraming diyan. Maraming mga rice mills. Rice na mills, ang dami. Pero hindi naman nila ma-accommodate na pa isang elf, pa isang kuliglig ang pupunta dun sa kanila. Mapatrabaho. Oo. So, may somebody will pull pa rin. Yeah. Yun yung Parang Totoo naman. para maayos para na rin. maayos. Yun yung comparison. Kasi malaki rin bagay yung kinukuha mo yung crop nila, yung palay nilang nakasako sa mismong fields na nila. Feel nila. Yun pa yung mga Yung mga mga services. services na hindi na ibibigay din kasi Yes. nung mga yun yung mga special treatments din namin Special sa treatments. farmers namin. Yung mga Maraming small things na hindi Yes. nakikita. Yeah. facilities. Yun yung mga hopefully na maayos. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.